naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi kahit nagsisiksikan ng magandang gabi. Mga kapatid, ngayon po ay unang Biyernes para sa taong 2025. At alam po natin, ang Biyernes ang inilalaan nating araw upang tayo po ay magbigay papuri, pasasalamat at parangal sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sino po sa inyo ang naniniwala na siya ay mabuti? Buti naman madami. Ano? Kasi baka yung iba parang nagdadalawang, mabuti ba ako? Ano? No? Sino ang hindi naniniwala na siya ay mabuti? Buti naman walang nagtaas ng kamay. Bakit yung sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito, mga kapatid? Tandaan natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. At ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos, ibig sabihin, ang pagkatao natin, ang puso natin, ay may taglay na kabutihan. Kaya nung tayo ay pinanganak, ang unang misyon marahil ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang una sa lahat ay mahalin ang Diyos. Sumusunod sa pagmamahal sa Diyos ay maging mabuti sa lahat ng ating pagkilos at paggawa. Kaya nga mga kapatid, kung ang misyon ng bawat isa sa atin ay maging mabuti, kung ang misyon ng bawat isa sa atin ay gumawa ng tama, magandang tanungin ng ating mga sarili, sa mga oras na ito, nagpapakabuti po ba tayo? Sa mga oras na ito, gumagawa po ba tayo ng tama?
Dahil mga kapatid, kagaya ni Juan Bautista na napakinggan natin sa ating ebanghelyo, merong ding ipinagkaloob na misyon kay Juan Bautista. At ang misyon na ipinagkaloob kay Juan Bautista ay ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ngunit aaminin ko sa inyo mga kapatid, na ang misyon na ipinagkaloob kay Juan Bautista ay hindi naging madali. Marami siyang pagsubok, maraming paghihirap, maraming pag-uusig siyang hinarap. Pero paano napaglabanan ni Juan Bautista ang lahat ng ito? Simple lamang, naging tapat siya sa kanyang misyon. At ano ang katapatan na ginawa ni Juan Bautista? Nanatili sa kanyang puso ang pagpapakabuti. Nanatili sa kanyang puso ang paggawa ng tama. Sa madaling salita mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ay may misyong magpakabuti at gumawa ng tama, anong dapat maging hamon para sa atin? Maging tapat sa Diyos. Dahil oras na tayo ay nagiging tapat sa Diyos, kahit anumang pagsubok, kahit anumang pag-uusig, nasa puso pa din natin ang gumawa ng mabuti at tama. Kaya nga mga kapatid, kanina tinanong ko po sa inyo, sino po sa inyo ang mabuti? Maraming nagtaas ng kamay. Sa lahat sa atin na nagtaas ng kamay na tayo ay nagpapakabuti, magandang tanungin, nagiging tapat ba tayo ng totoo sa Panginoon? Kung ikaw ay nagpapakabuti at ikaw ay sumusunod sa misyon na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, tapat ka ba bilang padre de pamilya? Tapat ka ba bilang may bahay ng iyong pamilya? Tapat ka ba bilang anak? Tapat ka ba bilang asawa? At higit sa lahat, mga kapatid, punong-puno ang Quiapo sa oras na ito. Tapat ba tayo bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno? Dahil ang misyon ng pagpapakabuti ay misyong pagiging tapat sa Diyos. At ang pagiging tapat sa Diyos, laging nagsasabuhay ng paggawa ng tama at paggawa ng mabuti sa lahat ng oras at pagkakataon. Alam niyo po, kaninang umaga, ang laman po ng aking panalangin, sabi ko po sa mahal na pong Jesus Nazareno, Panginoong Jesus, tulungan po ninyo akong maging tapat bilang iyong pari. At kasama po sa panalangin ko kaninang umaga, Panginoong mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan po ninyo na ang lahat ng deboto, lahat ng sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, maging tapat po sa inyo, mabuti at gumagawa ng tama. Parang ayaw po ninyo. Parang nalungkot po kayo. Pero kung ang misyon natin ay pagpapakabuti, dapat tapat tayo sa Diyos. Tapat tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pangalawang bagay, ang misyong pagpapakabuti ay hindi rin ho madali. Maraming tao na kapag ikaw ay nagpapakabuti, anong sasabihin sa iyo? Killjoy ka. Kapag ikaw ay nagpapakabuti sa buhay mo, may mga taong magsasabi sa iyo, wala kang pakisama. Makisama ka naman. Kapag sa sarili mo, gusto mong magpakabuti, anong sasabihin sa iyo ng kapwa mo? Ano ba yan? Piling mabait. Pero mga kapatid,
Sa kabila ng udyok ng marami sa atin na huwag magpakabuti, ano ang panawagan sa atin? Ang misyon ng pagpapakabuti ay dapat magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Maraming pagkakataon, mga kapatid, na merong mga tao magsasabi sa atin at lalayo sa buhay natin dahil pinipili nating magpakabuti. Merong mga pagkakataon na may magagalit sa atin dahil pinipili nating gumawa ng tama. Lalayo sila. At marahil pwedeng maiwan ka sa mundong ito. Pero tandaan mo, isinilang ka hindi upang palakpakan ng tao, kundi isinilang ka upang magbigay papuri sa Diyos. At sa iyong pagbibigay papuri sa Diyos, sa iyong pagbibigay papuri sa mahal na pong Jesus Nazareno, tunay mong pinapakita ang iyong pagtitiwala sa Diyos. At tandaan mo, ang lahat ng nagtiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, kailanman hindi pinabayaan ni Jesus. Tandaan mo, ang lahat ng kumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, inakay ni Jesus. Ang lahat ng nagmahal sa mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na inibig ni Jesus. Kaya mga kapatid, kasama sa misyon ng pagpapakabuti, ang maraming pag-uusig. Ngunit tandaan mo, mas malakas ang pagmamahal sa iyo ng Diyos kaysa pag-uusig ng ibang tao. Ang misyon ng pagpapakabuti nangangailangan ng pagtitiwala sa Diyos. Panghuli, ang misyon ng pagpapakabuti ay panawagan sa atin na ipakilala si Jesus. Ang misyon ng pagpapakabuti ay panawagan sa atin na ipakilala si Jesus. Alam niyo po, sabi po sa balita, kanina daw pong 4:00 ng hapon, ang dami daw po ng tao dito sa Quiapo ay mahigit 100,000. To be exact, sabi po sa balita, 93,000. Ganoon kadami ang tumungo sa Quiapo upang dumalo sa misa, upang magpasalamat, upang tumanggap kay Jesus. Pero marahil mga kapatid, kung yung mahigit 1,000 katao na yon, pagkatapos ng misa, ang kanilang misyon ay hindi lamang ipagkaloob ang kabutihan sa kanilang sarili, kundi ipagkaloob ang kabutihan sa mundo, ipakalat ang kabutihan sa mundo. Naniniwala ako na ang mundo ay puno pa din ng pag-asang may magpapakabuti. Dahil mga kapatid, hamon po sa atin na sa pagtanggap natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, ipagkaloob sa atin ang misyon ng papakabuti, nangangahulugan na dapat din tayong magpakabuti paglabas dito sa loob ng simbahan at pagpunta sa iba't ibang lugar, dala si Jesus. Kaya mga kapatid, sana po ganun ha. Tinanggap mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dapat pagkatapos ng misa, hindi ka nakikipag-away diyan dahil tinulak ka. Pagkatapos ng misa, tumanggap ka ng Eucharistia, tinanggap mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dapat hindi ka nakikipag-chismisan. Dapat ang ipinahayag mo, pagmamahal ng Diyos. Dahil lang yun ang misyon ng pagpapakabuti. Yun ang misyon na ipahayag ang kabutihan, awa,
at pagmamahal sa atin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, lagi ko po ito nababanggit kapag ako ay nagmimisa dito sa Quiapo. Naalala ko po nung bago pa lamang po ako nagmimisa dito sa Quiapo, ako po ay nakabunggo ng motor dito sa may Ayala Bridge. And during that time, nakamask pa po eh. Yung nabunggo ko pong motor dyan sa Ayala Bridge, galit na galit po. Pinupukpok ko yung sasakyan ko. Kasalanan ko naman ho talaga. At paglabas ko ho ng pintuan, pinagmumura niya po ako. Di ko pwedeng mabanggit dito. Sabi niya sa akin, alam mo, sinira mo ang araw ko. Kakasimba ko lang. Kakasimba ko lang. Sabi niya. Sabi ko, pasensya na po talaga kayo. Hindi ko po kayo napansin. Huwag mo akong hawakan. Sabi niya. Tinanggal ko yung face mask. Tapos sabi niya sa akin, teka lang. Ikaw ba yung nagmisa? Sabi ko, ako ho. Hindi mo sinabi. Sige na, okay na, Father, pwede na. Alam niyo ho, bumalik ko ako doon sa pinatutuluyan ko po at pinagnilayan ko ho yung karanasan na yun. Sabi ko, bakit ho kaya niya ako pinatawad? Pinatawad niya ba ako dahil pari ako? Dahil ako yung nagmisa? O pinatawad niya ako dahil kakasimba niya lang? Magkaiba po yun, ha? Dahil mga kapatid, may epekto ang pagtanggap kay Jesus. May epekto ang pagpapakabuti. At yun po ang hamon sa atin. Ang misyon na dalhin si Jesus. Misyon na dalhin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. Ang bawat isa sa atin mabuting nilikha ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay mabuting nilikha ng Diyos, ano ang hamon sa atin? Magtiwala. At oras na tayo magtiwala, hindi niya tayo pababayaan. At kung hindi tayo pinababayaan ng Diyos, tandaan natin, huwag din tayong matakot na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa iba. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan po ninyo akong gampanan ang aking misyong magpakabuti at ipahayag ang iyong kabutihan sa mundo. Amen.